ligtas. At muli tayo po ay tumayo. Buksan po natin ang ating po mga Bible sa Colossians chapter 2. At basahin po natin ang verse 1 to 12 na lamang po. Colossians chapter 2. At ito po yung pinaka-text po dun sa Lemery, na yung pong anniversary. At ang kanila pong tema ay Back to Basic. So yun po yung kanila pong tema, Back to Basic. So basahin po natin ang Colossians chapter 2 verses 1 to 12. Kung nakita na po, isang malakas at masaya. Amen. Salitang pagbasa po, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 12. Verse 1, For I would that ye knew what great confidence I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh. Verse 2, kayo po. That their hearts might be comforted, being declared love, and unto all interest of the full assurance of understanding, the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father and of Christ. In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Verse 4. Of this day, For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order and the other steadfastness of your faith in Christ. Verse 7. as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the traditions of rooted and built up in him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Verse 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Verse 10. And ye are complete in him, which is the head of principality and power. In whom also ye are circumcised with the circumcisions made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcisions of Christ. Verse 12, altogether ready with. Wherein we believe in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the resurrection who has raised him from the dead. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat. Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pribilehyo na kami po ay inyo pong binigyan ng karapatan mapabilang sa iyong mga anak, mapabilang sa iyong pamilya. Sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo, sa isip man ito, sa salita o sa gawa. Banal na Espiritu, kami po ay patawarin. Salamat, ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Na kahit kami po ay minsan ay paulit-ulit sa aming mga kasalanan, patuloy mo pa rin kami pinatatawad. Salamat po sa umagang ito, na aming po nadarama ang inyong presensya, na sa aming kalagitnaan, ikaw po ay naroon, kumikilos sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng mga bawat naligtas, sa buhay ng bawat tumanggap sa aming pong Panginoon Jesus. Purihin po ang aming pong mga bisita sa iyong pong pangalan, na sila po ay nandito ngayon kasama po namin, at tunay na talagang nandun po ang kanila pong kagalakan, na sila po ay makapaglingkod po sa iyo. Salamat po aming Panginoon sa pribilehyo na inyo pong ipinigay sa amin upang sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat na kami inyo pong tinipon dito sa inyong pong bahay-sambahan upang kami po'y patuloy na makapakinig ng inyong pong banal na salita. Salamat, binago mo po ang aming pong buhay. Binigyan mo po kami ng kaligtasan, katiyakan ng langit. Salamat po sa mga kapatiran na nandirito po ngayon. Dalangin ko po na patuloy mo pong i-bless ang kanila pong buhay, spiritually, physically, financially. Itago mo po muli ako, Ama, sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hangad,
kundi pangalan mo ang siyang may taas, ikaw ang siyang maluwalhati at maparangalan. Patuloy mo po ang pagpalain ang iyong pong gawain dito sa mataas na kahoy, at patuloy mo pong igawad sa bansang Israel ang kapayapaan. Salamat na ngayon po ay nagkaroon po doon ng ceasefire. Salamat na kayo po'y tumutugon sa aming pong panalangin. Salamat po na patuloy mo rin iginagawad sa bansang ito ang kapayapaan. Dalangin po namin patuloy na magkaroon po dito ng kapayapaan, magkaisa ang mga nanunungkulan po sa bansang ito. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po maupo. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. Ang sabi po dito sa verse 6, tingnan niyo po yung Bible sa verse 6, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord. Tinanggap po natin ang ating pong Panginoong Jesus bilang ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas. And then sabi po dito, so walk ye in Him. Ito po yung title ng mensahe this morning, walk ye in Him. Na ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, mga minamahal, walk ye in Him, na dapat tayo bilang tayo tumanggap kay Kristo ay namumuhay na kung paano si Kristo ay namuhay sa mundong ito. Na tayo po ay dapat ay talagang makita sa atin yung pagbabago. Mga kapatid, mga minamahal, tunay na talagang ang sino mang tumanggap, tatanggap kay Kristo. Ang tunay na tumanggap kay Kristo ay kakikitaan po ng pagbabago. Walk ye in Him. Mga kapatid, mga minamahal, kaya talagang ang pagbabago ay dapat makita. Pagbabago na dapat ay iwasan na natin ang anumang uri ng kasalanan. Hindi po pwedeng pagsasabayin natin yung pagbabago. Na talagang tayo nagbabasa ng Bible, nakikinig ng salita ng Diyos, na tayo ay sumasamba, and then at the same time, ay dala-dala pa rin natin ang ating lumang pagkatao, na at the same time, ay dala pa rin natin yung ating masamang pag-uugali. So, sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Thessalonians chapter 5, if I'm not mistaken, sa chapter 5, verse 21. Tingnan niyo po ang pong Bible sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 21. Prove all things, hold fast, panghawakan natin. Sabi po dito, that which is good, panghawakan kung ano ang mabuti, iwan kung ano ang masama, bitawan kung ano yung mga kasalanan. Hindi ho pwedeng pagsabayin na talagang gumagawa ka ng kabutihan, naglilingkod ka kay Kristo sa ating Diyos, and then at the same time ay patuloy ka sa paggawa ng kasalanan. Walk ye in Him. Mga kapatid, mga minamahal, kaya talagang ang tunay na tumanggap kay Kristo. Kaya nga po nandito ang mga taga Cebu, sapagkat nandoon ang kanilang paniniwala, nandoon ang kanilang pananampalataya, hindi magkakaroon ng tunay na pagbabago sa buhay ng isang tao hanggat hindi siya tumatanggap at nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen? Ang layo ng kanilang pinanggalingan, Cebu. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana ito'y maging hamon sa atin na tayong lahat ay nagbabahagi ng kaligtasan, na tayong lahat bilang ligtas tumanggap kay Kristo ay nag-aakay ng kaluluwa. Kahapon ay kasama ko po si Brother Aki. I think Friday pa lang, kinukulit na niya ako, or Thursday, kinukulit na niya ako. Pastor, anong araw kayo nagsusulwining? Pwede ba akong sumama? So hindi ko alam kung sino yung aking kachat, kung si Brother Aki ba o yung kanyang anak. Pero ako'y panay, tuloy ang aking reply, oo naman Brad, pwede kang sumama. Pastor, anong araw po ba? Sabado. Pastor, anong oras? Alas 9 ng umaga, saan po pupunta sa church? And then pagdating na sa Sabado ng umaga, yung pa rin ang text sa akin, ano ba kulit naman ni Brother Aki? So si Brother Aki po ngayon at ang kanyang pamilya nandun na po sa Lemery. Amen? And then sabi ko, kung ito'y kanyang anak ang sasama sa akin sa soul winning, I think, iniisip ko, mayroon naman yung Facebook account, mayroon naman yung Messenger. So kaya doon pa lang iniisip ko, si Brother Aki to. So Sabado, sumama sa akin si Brother Aki at talagang
Sinasabi niya sa akin, Pastor, matagal na akong Kristyano. Ito lamang yung isang bagay na hindi ko pa nagagawa sa aking Panginoon, ang mag-akay ng kaluluwa. Kaya talagang kahapon, nung siya'y kasama ko, pinaglilit ko siya ng prayer, Pastor, kayo na muna. Nahihiya pa ako. So, ngayon, sa aming pong magbabahagi ng salita ng Diyos, ay talagang, Pastor, ang sarap palang sumama. Ang sarap pala talaga mag-akay ng kaluluwa. And then, natawa siya doon sa isang sinira namin, sapagkat pagkatapos ko siyang sharean, tinanong ko siya, o saan tayo pupunta pag tayo namatay? So, syempre, hindi po maiiwasan na talagang kapag tinanong mo ang babae o yung tao na sinishare mo, ay sumagot sa akin, sa impyerno po. Ay, nashare mo na yun, yung pa rin ang sagot, sa impyerno po. So, natawa siya, hindi niya napigilan. At sabi niya sa akin ni Brother Aki, Pastor, sorry, napatawa ko. So, ilang beses siya nag-sorry sa akin, walang problema doon, Brad, talagang normal yun. Na hindi lang naman ikaw yung aking mga nakasama, na talagang napatawa din sa ganyan. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, kaya nga po minsan sinasabi ko sa inyo, sana habang tayo tumatagal bilang Kristyano, sana nagbibilang tayo sa ating daliri ng mga kaluluwa o tao na ating naaakay. Amen? So, at talagang ito yung ating kagalakan. Kagalakan natin na mayroong naliligtas, kagalakan natin na mayroong napapaptize, kagalakan natin na mayroong napabago ang buhay. Kaya mga kapatid, walk ye in Him. Ito ang nais ng Diyos. Ito yung dapat makita sa isang tunay na Kristyano, sa isang tunay na mananampalataya na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas na talagang namumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Lumalayo na sa kasalanan. Mga kapatid, mga minamahal, tingnan niyo po ang Colossians chapter 1 verse 10. Colossians chapter 1 verse 10. Sabi po dito sa Colossians chapter 1 verse 10, mga kapatid, that we might walk worthy. Kaya mga kapatid, tingnan po natin ngayon yung ating sarili, yung ating buhay. Hindi yung buhay ng ibang tao. Kasi kapag tinignan natin yung buhay ng ibang tao, baka maging marites tayo, maging chismosa tayo. Kasi yun po ang minsan na nangyayari sa pagtingin sa buhay ng ibang tao. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana lagi natin titingnan. Ano yung buhay ko? Ano yung buhay ko? Ito ba'y talaga naaayon sa kalooban ng Diyos? Ipinapamuhay ko ba yung salita ng Diyos? Yun po yung ating titingnan. Amen? Kaya sabi po dito sa verse 10, mga kapatid, mga minamahal, that ye might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the fellowship of God. Tingnan po natin ang ating sarili. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pagsunod kay Kristo, ang titingnan mo ay ang ating sarili. Hindi yung buhay ng ibang tao. Kaya nga kahapon sabi din ni Brother Aki sa aking pastor, matagal na akong Kristyano, doon ako nakatingin sa buhay ng ibang mananampalataya. Ay bakit si kapatid hindi naman nag-aakay ng kaluluwa? Ay bakit siya pinagpapala? Ay tumanas ng pagpapalo. Kaya yun, tinitingnan niya ngayon ay ang kanyang sarili. Kaya mga kapatid, ang tingnan natin sarili natin. Ano ang ating ginawa sa buhay na ipinahiram ni Kristo sa atin? Tayo ba ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban? Tayo ba ay sumusunod? Minsan mayroong mga Kristyano susunod, nakatingin sa buhay ng ibang tao. Ang ibang Kristyano hindi susunod, nakatingin doon sa buhay ng ibang tao. Mali. Tayo po ay isa-isang haharap kay Kristo. For we must all appear. Isa-isa individual tayong haharap doon sa hukuman ni Kristo. Ang titingnan ni Kristo yung ating ginawa. Hindi titingnan ni Kristo yung ginawa ng ibang tao sa atin. Amen? Haharap tayo sa kanyang hukuman, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Kaya sa ating pagsunod sa ating Panginoon Jesus, kaya sana talagang bukal sa ating puso yung ating ginagawang pagsunod. Amen? Walk ye in Him. Some other Christians, hard for them to follow Christ because
Sila nga po mga kapatid, mga minamahal ay nakatingin sa ibang tao. So let us observe ourselves, not other Christian. Let us ask ourselves, tanungin natin ang ating sarili, am I living like the Lord Jesus Christ? Ako ba ay namumuhay ayon sa buhay ng ating Panginoong Jesus? Sarili natin ang ating titingnan. Bakit? Bakit mahirap sa ibang Kristiyano? Why it is hard to other believers to follow Christ? Bakit mahirap? Una, tingnan po natin. Colossians chapter 2 verse 20. Unang puntos mga kapatid. Bakit mahirap sa ibang Kristiyano ang talagang sumunod sa kalooban ni Kristo ng ating Diyos? Colossians chapter 2 verse 20. Ang sabi po dito, nandiyan na ba kayo mga kapatid? Sabi po ng verse 20, sabi po dito, wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances? Mga kapatid, mga minamahal, bakit mahirap sa ibang tao, sa ibang Kristiyanong mamuhay sa kalooban ni Kristo? They are living in the world. Opo, normal na tayo nandito sa mundo. Sabi nga, ang isda, normal na nasa dagat. Di ba? Ang puno, normal na talagang nakatanim sa lupa. Ang ibon, normal na lumilipad. Tayo, normal na dito nakatira sa mundo. Pero hindi normal na kung ikaw ay mamumuhay na makamundo. Amen? So yung ibang Kristiyano, nahihirapan silang sumunod kay Kristo sapagkat namumuhay silang makamundo. They are living in the world. Mga kapatid, mga minamahal, ang nais ng Diyos, don't live like unbeliever. Huwag tayo mamuhay na gaya ng mga hindi mananampalataya. Amen? Kaya sabi po ng verse 7 ng Colossians chapter 2 verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. And then verse 6, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord. Tinanggap na natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya mga kapatid, huwag tayo mamuhay na katulad ng mga hindi mananampalataya. Kaya mga kapatid, dapat alam mo yung stand mo, alam mo yung doktrina na itinuturo ng Bible. Sapagkat dito po sa Colossians na ito, ay talagang binibigyan diin ni Pablo ang pagka-Diyos ni Kristo. Kaya prove all things, hold fast that which is good. Ay mayroong ibang Kristiyano, naniniwala pa rin, ay basta ikaw mabuti, sa langit ka. Mayroong ibang Kristiyano naniniwalang lahat ng reliyon ay sa Diyos. No, mali. Hindi lahat ng reliyon ay sa Diyos at hindi reliyon ang itinatag ni Kristo. I will build my church. Kaya dapat alam mo ang doktrina na iyong tinitindigan, yung doktrina ng salita ng Diyos, yung itinuturo ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po yung verse 9. Colossians chapter 2 verse 9. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So dito po'y talagang itinuturo ni Pablo sa mga taga-Colossians yung pagka-Diyos ni Kristo. Hindi lang po yan yung pagka-Diyos. And then sa verse 1, kung titingnan nyo po yung verse, chapter 1, tingnan nyo po sa chapter 1, dito ay ipinapahayag po ni Pablo na si Kristo. Sabi po ng verse 15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Verse 16, for by Him were all things created. So dito ipinapahayag ni Pablo na si Kristo yung lumikha ng mga bagay sa mundong ito. Kaya dapat alam po natin, alam ng lahat ng mga mananampalataya kung ano ang doktrina na itinuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi mo alam ang doktrina ng Diyos, hindi ka makakapamuhay ayon sa kalooban ni Kristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, don't live like unbeliever. Kasi yung mga unbeliever naniniwalang lahat ng reliyon ay sa Diyos. Ang lahat ng tao ay sa langit pupunta. Mali. So ang sabi ng Pope, every religion are part of God to arrive at heaven. That's wrong. Amen?
So iisa lang ang daan, si Kristo lamang ang daan. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So kung hindi sasampalataya, kung hindi tatanggap ang mga tao ito kay Kristo, hindi sila mapupunta sa langit. Amen? Malinaw sinasabi ng salita ng Diyos, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan at ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kaya mga kapatid, mga minamahal, don't live like unbeliever. Pangalawa, don't live like ungodly. Ungodly means yung talagang hindi maka-Diyos. Ungodly means yung mga sumusuway. Hindi natin pwedeng sabihin maka-Diyos ka, pero ikaw naman ay sumusuway sa mga utos ng Diyos. Sapagkat ang maka-Diyos, kapag sinabing maka-Diyos, ay talagang sumusunod sa kalooban ni Kristo. So, maraming tao nagsasabi sila yung maka-Diyos, bakit? Relihiyoso. Pero ano ang buhay sa labas? Diba? Pagkatapos nilang sumimba, anong gagawin? Tataya sa SPL, tataya sa loto, magsusugal, magtotong-its, mag-iinom, tapos pupunta kay kumare, mare, anong latest? Diba? Tapos hahawakan si Manok, ihimas-himasay, diba? Yung ba yung maka-Diyos? So mga kapatid, mga minamahal, don't live like ungodly. I pray na wala ng mga Kristyano na tumataya ng SPL. Amen? Amen. Sapagkat ang SPL Lotto, ito po ay isang sugal. Ang nais ng Diyos ay magtiwala ka sa Kanya, sa Kanya ka umasa. Amen? Hindi diya sa sistema ng mundong ito. Don't live like ungodly. Walk ye in Him. Sapagkat kay Kristo lahat ay laging may katiyakan. May katiyakan kay Kristo. Ay yung SPL Lotto, nagpapakasakali, walang katiyakan. 50-50. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, they are living in the world. So huwag tayong mamuhay na katulad ng mga ungodly. Tingnan nyo, sasabihin nilang sila'y palangit, sa simbahan ngayon hindi makapunta, sa langit pa. Ika? Palangit, pero sa simbahan ay hindi makapunta. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong mamuhay na katulad ng mga ungodly. Ungodly, tingnan nyo, masaya na sila na talagang once in a blue moon, once in a month, or once in a week, lamang talagang umaattend. Yun yung mga ungodly, na talagang dulubog lilitaw. Mahirap. Kung tayo po'y tumanggap na kay Kristo, sana'y hindi tayo lulubog lilitaw sa gawain ng Diyos, hindi tayo lulubog lilitaw sa pagsamba. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, don't live like ungodly. And then tinan po natin ang Colossians chapter 1, verse 2, and then verse 7. Colossians chapter 1, verse 2. Sana ito yung sabihin sa atin ng taga-Agoncillo, ito yung sabihin sa atin ng taga-Lemery, taga-Bawan, or ng mga ibang churches dito sa bansa. Ang sabi po ng verse 2, to the saints and faithful brethren in Christ. Tingnan nyo, napakaganda ng sinasabi ng mga salita ng Diyos na itong mga saints na ito doon sa Colossians churches, faithful. To the saints and faithful brethren in Christ, which are at Colossus, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Sana sabihin sa atin ng taga-Agoncillo, oy, yung mga taga-Jesus Christ Bible Baptist Church, mataas na kahoy, mga faithful lang mga yan. Diba? Sa palagay nyo, ano kayong sasabihin sa atin ng ibang kapatiran? Faithful kaya tayo? Napakagandang pakinggan kung talagang sasabihin ito sa atin nila. Hindi tayo magsasabi na tayo faithful. Mahirap yung tayo magbubuhat ng sarili nating bangko. Amen? Mahirap yun. Baka pagdating sa langit, mapahiya tayo. Faithful ka dyan. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, don't live like unfaithful. Tingnan po natin verse 7. Napakaraming beses binanggit dito yung salitang faithful. Verse 7. As ye also learn of Epaphras, our dear
fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ. Para sa mga taga-Colossians, para sa mga kapatid sa Colossians, si Epaphras ay faithful. So hindi sinabi ni Epaphras na ako'y tularan niyo ako, ako'y tapat. Hindi. Kundi ang taga-Colossians ang nagsasabi na si Epaphras at iti dumating kay Pablo na talagang sinasabi ng taga-Colossians na si Epaphras na ito ay tapat. Amen? Don't live like unfaithful. Yun nga yung sinasabi ni Brother Rocky kahapon. Nakatingin siya doon sa ibang mananampalataya. Ay bakit si kapatid, pasulput-sulput lang? Bakit si kapatid, hindi naman nag-aakay ng kaluluwa, pero ang ganda ng buhay, talagang materially blessed, pinagpapala sa material ng bagay. So wag nating titingnan yung ibang kapatiran, tingnan natin yung ating sarili. Yun, nangyari. Napalo si Brother Rocky. Pero ganun pa man, kahit pinalo, sinasabi ni Brother Rocky, mabuti ang Panginoon sa kanya. Amen? So, ako man ay nakaranas na ng pagpapalo. At ang maraming Kristiyano na rin po nakaranas ng pagpapalo. Chapter 4, verse 7 and 9. Tingnan po natin. Colossians chapter 4, verse 7 and 9. Alam niyo po, kagabi ito po'y talagang binasa ko from chapter 1 and then hanggang chapter 4. Itong Colossians na ito. Sabi po ng verse 7, all my state shall Tychicus declare unto you, who is a beloved brother and a faithful minister and fellow servant in the Lord. Kaya this morning, tanungin natin, ako ba ay tapat sa Panginoon? Kaya mga kapatid, mga minamahal, bilang tayo tumanggap na kay Kristo, walking in Him, na tayo dapat maging katulad ni Kristo, tularan natin si Kristo, na si Kristo ay tapat sa kanyang salita. Si Kristo ay hindi sinungaling na Diyos. Si Kristo ay talagang mayroong isang salita. Amen? Na talagang ginagawa ni Kristo ang kanyang mga sinasabi. Kaya mga kapatid, walking in Him, tayo sana'y magkaroon ng desire sa ating puso na tayo ay magtapat sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Bakit hindi maging tapat? Nakatingin sa tao. Yan ang paglilingkod ng maraming Kristiyano. Nakatingin sa tao, hindi kay Kristo. Ang sabi po ng 2 Thessalonians chapter 3, verse 3, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Tapat ang Panginoon. Amen? At kung talagang babasahin natin ang Bible, ay talagang tunay na tapat ang Diyos from the beginning up to now and then tomorrow. Ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Pero ang Kristiyano, pabago-bago, walking in Him. Napakaganda, mayroon pa nga akong talaga nabasa dito sa Bible, sa Colossians na ito. Hindi ko lang alam kung madadaanan natin pa kaya. Na talagang fervently serving the Lord, mainit na naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Ay tayo kaya, mayroong mga Kristiyanong nanlalamig. Diba? Nanlalamig ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi they live in this world. Diba? Sana kung tayo may nakatira sa mundong ito, huwag maapektuhan ang ating paglilingkod. Sana'y tayo po'y maging tapat. Amen? So, nanghihina ang kanilang paglilingkod, nanlalamig ang kanilang pag-ibig kay Kristo. So, sana'y maging katulad tayo ni Kristo na talagang si Kristo dahil minahal tayo. Diba? Ibinigay ang kanyang buhay dahil tayo'y kanyang minahal. Amen? At yung kanyang pag-ibig kailanman ay hindi nagbago. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagbago. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, don't live like unfaithful. Huwag tayong mamuhay na gaya ng mga hindi tapat na Kristiyano. Sana'y tayong magtapat sa ating Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, verse 9. Nabasa na ba natin verse 9 dito sa Colossians chapter 4? Verse 9.
with Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you. They shall make known unto you all things which are done here. So mga kapatid, mga minamahal, maraming beses binanggit dito yung salitang faithful. So hinihingi sa atin na tayo ay maging tapat. Walk ye and him. Tapat si Kristo sa kanyang pangako. Tapat si Kristo sa kanyang mga salita. Kaya mga kapatid, tayo po sana ay maging tapat kay Kristo sa ating paglilingkod. Saan man tayo naroon, mapapunta man kayo sa inyong eskwelahan, sana'y walang nangungopya. Kasi ang pangungopya ay hindi pagiging tapat. Diba? Niloloko mo ang iyong sarili. Hindi si teacher. Diba? Hindi ang ibang tao, kundi sarili mo ang iyong niloloko. Huwag mong iisipin walang nakakakita sa iyo. Sana sa trabaho tayo tapat. Amen? Sana sa ating kapwa tayo tapat kapag sinabi natin ay ating gawin. Sapagkat kung hindi natin gagawin, kung hindi natin tutuparin, tayo yung isang scammer. Scammer, ang dami scammer ngayon ng Christian. Diba? Sasabihin, Pastor, sige po sa linggo. Pagdating ng linggo, wala. Scammer. Kaya mga kapatid, mga minamahal, don't live like unfaithful. Amen? So tayo po ay maging tapat, una ay sa Diyos. Sapagkat kung hindi tayo magiging tapat sa Diyos, everything ay mauwi sa walang kabuluhan. Useless ang lahat ng ating ginagawa. Diba? So mawawala sa atin yung ating reward. So yun po, they are living in the world. And then pangalawa, buksan po natin ang ating pong Bible sa Colossians chapter 4, verse 14. Kaya sabi ko nga po sa inyo kagabi, from chapter 1 up to chapter 4, ito po ay aking binasa. Colossians chapter 4, verse 14. Ano makikita natin dito? Bakit nahihirapan ang mga Kristiyanong sumunod? Bakit nahahandangan ang paglilingkod ng mga Kristiyano? Ang sabi po ng verse 14, Look, the beloved physicians and Demas greet you. So tingnan po natin ang buhay ni Demas dito. For Demas had forsaken me, having loved this present world. So mga kapatid, bakit nahahandangan, bakit hindi makasunod ang mga tao kay Kristo? Bakit sila ay nahihirapang mamuhay para kay Kristo? They love this world. Inibig nila ang mundong ito kaysa sa kay Kristo. Inibig nila ang mga bagay sa mundong ito kaysa sa ating Diyos. Amen? Mas minamahal ng maraming Kristiyano ngayon ang mga bagay sa mundong ito, pera, trabaho, lahat ng mga bagay sa mundong ito, mas mahal nila kaysa sa ating Diyos. Amen? Kaya sila hirap. Sasabihin mahal nila ang Diyos, pero mas matimbang sa kanilang puso ay ang kanilang pag-ibig sa mga bagay sa mundong ito. Mas matimbang sa kanilang puso si Aida, si Lorna, si Pe. Yun ang mas matimbang sa kanilang puso, yung kanilang mga boyfriend na mga unbeliever. Mga kapatid, mga minamahal, they love His word more than our God. Mas minamahal nila. Kasi kung talagang mahal natin si Kristo, ang ating Diyos, na kahit anong hirap sa gawain, ay handa tayo magtiis, handa tayo magsakripisyo. Si Kristo ay nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. Dahil minahal na tayo. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo ay namatay dahil sa atin kahit tayo makasalanan bilang patunay ng kanyang pagmamahal. So yun po yung dahilan. Bakit nahihirapan ang maraming Kristiyano na sumunod sa kalooban ni Kristo? Bakit sila nahihirapang mamuhay ng ayon o ng katulad ng buhay ng ating Panginoong Hesus? Yun po ang katotohanan. Mahal nila yung kanilang sarili. Diba? So tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse 2. Tingnan po natin. Ito yung katotohanan
na mas mahal ng maraming Kristiyano ang kanilang sarili kaysa sa ating Diyos. Verse 2, for men shall be lovers of their own selves. Di ba? Mas iniibig ng maraming Kristiyano ang kanilang sarili kaysa sa kay Kristo. Kaya hindi sila makapamuhay ng ayon kay Kristo. Lovers of their own selves. Yan ang buhay ng maraming Kristiyano ngayon. Mas pinipiling, mas iniibig ang kanilang sarili. Amen? Si Kristo ay ibinigay ang kanyang buong buhay para sa atin. Ang hinihingi sa atin ngayon ng ating Diyos ay natitira na lang. Amen? Sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. So, ang hinihingi sa atin ng ating Diyos, ng Panginoon Jesus, yung tira. Parang nakakayong magpili sa Diyos ng tira, no? Minsan, nangyayari po yan. Opo, sa ating buhay, ang hinihingi sa atin, yung tira. Bakit? Sapagkat yung nauna na sa ating buhay, yung ating mga youngest years, di ba, ay nagamit na sa mundong ito. Kaya ang hinihingi na lang sa atin ngayon ay yung tira. So nakakahiya sa Diyos magbigay ng tira. Pero ang totoo, nangyayari sa atin na tayo nagbibigay ng tira-tirahan sa ating Diyos. Kailan yung pastor? Sa pagbibigay ng tayo sa offering. Di ba? O, tatanggap tayo ng sweldo. Alin ang unahin? Tayo sa offering o yung mga bayarin? Di ba? Napaka-higpit naman ng pastor. Hindi po ako mahigpit, mga kapatid. Yung talagang yun ang nais ng Diyos. Siya yung ating uunahin. Huwag tayo magbibigay sa Kanya ng tira-tirahan. Kaya nga, but seek ye first. Sino unahin? Ang Diyos. The kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So yan po minsan ang nangyayari. Tayo nagbibigay ng tira-tirahan sa ating Diyos. Kung ano na lamang yung matira, ay kung walang matira. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, ibinigay ni Kristo buong buhay niya sa atin. So, ang katotohanan, bakit hindi sila makapabuhay? They love this world. They love their own selves. At tingnan pa po natin 2 Timothy chapter 3, verse 4. Bakit nahihirapan silang mamuhay para kay Kristo? Verse 4. Sabi po ng verse 4, mga kapatid, lovers of pleasures more than lovers of God. So mas iniibig nila kalayawan sa mundo ito. Kaya ako talagang nalulungkot. Mas maraming tao sa mall. Mas marami ang tao sa mga beach. Mas marami ang tao doon sa mga pasyalan. Mas marami ang tao doon sa mga computer shop. Diba? Kaysa sa bahay-sambahan, napupulo yung mga computer shop ng mga kabataang nag-ML. Tama ba? Ang daming tambay doon sa mga piso wifi diyan sa labas. Pero sa bahay-sambahan, ang daming wala. Kaya mga kapatid, mga minamahal, so ang problema, lovers of pleasures more than lovers of God. Kung bakit hindi magawa ng mga tao na maraming Kristiyano ang mamuhay ayon kay Kristo. Yun po yung problema. Ako po ay galing din yan. Kapag araw ng linggo, gusto ko'y mamasyal. Kapag araw ng linggo, gusto ko'y makipag-inuman. Gusto ko'y nandun ako sa aking barkada. Ang gusto ko'y pumunta sa mga Palawan, sa mga Puerto Galera. Yan po yung aming trabaho dati. Kapag holiday, yan yung aming hanap. Saan tayo? This holiday. Mahal na araw, saan tayo? Pasko, saan tayo? So, naghanap na agad ng listahan ng mga pupuntahan. So, yun po yung aking trabaho. Noong ako'y may trabaho pa. Pero salamat sa Panginoon, binago. Kaya talagang dumating sa akin yung isang araw. Sabi ko, gusto kong magbalik loob sa Panginoon. Hindi ko pababayaan talaga yung pagsamba. Yun ang desire ng puso ko na every Sunday ay nasa bahay-sambahan ako ng Panginoon. Kaya simula 2014, sinasabi ko po sa inyo up to now, talagang mahirap na po umalis ako ngayon. Pastor na eh. Diba?
So yun po yung kaibahan ng pastor eh. Ang member, madaling magpaalam, pastor, wala muna ako sa Sunday. Eh paano ang pastor, magpapaalam pa sa inyo? Uy, wala muna ako sa Sunday ha. At ako'y akit muna manligaw. Yun. Pahay ka si Brother Luis. Basta manliligaw, pastor, pahay kami. So mga kapatid, mga minamahal, lovers of pleasures more than lovers of God. Yun po yung problema. Lovers of their own selves. And then 1 John 2:15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Suriin natin this morning ang ating puso. Talaga bang si Kristo, ang Diyos, ang minamahal natin ng buong puso? Kasi hindi ho pwedeng kalahati lang. Hindi ho pwedeng 99% lang. Kasi kung yan ay 99%, binibigyan natin ng puwang sa ating puso ang ating kaaway. Binibigyan natin ng puwang sa ating puso ang diablo. Kaya dapat, ang sabi ng Kristo, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Mas mahal na maraming Kristyano ngayon, mga material na bagay sa mundo. Amen. So mga kapatid, mga minamahal, ito yung problema. Tingnan niyo po, ano sabi dito ni Pablo sa Colossians chapter 3? Yung tagubilin dito sa Colossians chapter 3, verse 2. Set your affections on things above. Diba? Not on things on the earth. So yung paalala ni Pablo sa mga taga-Colossian churches, sa mga kapatid sa Colossians, dapat ang inyong affection, ang inyong pag-ibig ay nandoon sa mga bagay sa itaas, kung ano yung mga bagay na pang-eternal. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, ito yung problema. Bakit maraming Kristyano wala kapag araw ng linggo? Bakit maraming Kristyano hirap sumunod sa kalooban ng Diyos? Colossians 3:23, tingnan po natin sa Bible. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kaya kailangan, ano man yung ginagawa natin, buong puso. Makikilala sa isang Kristyano yung talagang hindi buong puso na gumagawa o naglilingkod sa Diyos. Sino yun? Yung mga nagre-reklamo. Nila? Yung mga nagko-complain. So talagang yun po yung hindi talaga buong puso. Kapag tayo nagreklamo sa gawain ng Diyos ni Kristo, ibig sabihin, hindi natin ginagawa mga bagay na ito para sa Diyos ng buong puso. Amen. Si Kristo pa nagreklamo. Alam naman ni Kristo na tayo ay talagang matigas ang ulo. Alam naman ni Kristo na tayo magkakasala pa rin. Pero nagreklamo ba siya sa Ama? Ama, ito ba yung aking pag-aalayan ng buhay ko? Ito ba ang mga taong aking ililigtas? Ito ba ang mga taong bibigyan ko ng buhay na walang hanggan? Nagreklamo ba siya? No. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dahil minahal tayo ni Kristo ng buong puso, hindi siya nagreklamo sa Ama. So yun po mga kapatid, mga minamahal, they love this world. Bakit? Marami sa Kristyano hirap na mamuhay para kay Kristo. They love this world. Last, Colossians chapter 2, verse 8. Colossians chapter 2, verse 8, sabi ko dito. Nandiyan na ba kayo sa amen? Amen. Verse 8. Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the traditions of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So mga kapatid, mga minamahal, hirap ang maraming Kristyano mabuhay para kay Kristo. They are looking unto men. They are looking unto men. Sa tao sila nakatingin. Sa tao sila nakikinig. Hindi sa salita ng Diyos. Yun ang problema. Bakit maraming Kristyano ngayon talagang nagsusway at talagang sumasablay ang kanilang buhay pananampalataya sapagkat sila ay sa tao nakatingin, hindi kay Kristo. Ang sabi ni Pablo sa kanyang sinulat sa mga taga-Hebreo sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus,
the author and finishers of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kay Kristo tayo titingin. Hindi sa iyong katabi. Hindi sa sino mang mga kapatiran sa church. Kaya maraming Kristiyano ngayon ang sakit appendicitis, ang sakit murmuritis, ang sakit tampuritis. Di ba? Yan ang sakit ng maraming Kristiyano ngayon. Meron pa nga tamaritis eh. Mga kapatid, mga minamahal, looking unto Jesus, the author and finishers of our faith, upang tayo makapabuhay ng ayon kay Kristo. Siya lamang ang ating titingnan dito. Tunay naman, marami talagang Kristiyanong nakaka-offend. Pero tayo ba? Tanungin natin ang ating sarili. Hindi pa tayo nakaka-offend? Di ba? Ay lahat tayo ay mga nagkakasala, hindi tayo perfect. So walang taong perfect sa mundong ito. Kaya talaga sinasabing huwag tayong hahanap ng perfect pastor, huwag tayong hahanap ng perfect church, sapagkat tayo mismo ay hindi perfect. So looking unto Jesus, upang tayo po'y makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos ni Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, they are looking unto men. So bakit may mga Kristiyanong hindi lumalago? Bakit may mga Kristiyanong immature? Pagiging mature mga kapatid, ito po ay choice. Kung gusto mong lumago kay Kristo, piliin mo na lumago para kay Kristo. Kasi kahit anong gawin kong pangangaral na salita ng Diyos, kahit lagi kitang pupuntahan tuwing weekly, kung hindi mo pipiliin lumago para kay Kristo, ay hindi ka talaga lalago. Kasi ako'y tao lang. Kaya kung ang paglago, ang pagiging mature, ito po, it is a choice. Ako'y tagapangaral lamang dito. Wala akong kapangyarihan, ako'y tao lamang. Kaya piliin mo na lumago, tulungan mo ang iyong sarili. Amen? So para tayo lumago, magkaroon talaga tayo ng sariling pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag natin pabayaan yung pagbabasa ng Bible. Kaya nga ang tema sa Lemering, back to basic. Kasi ito yung mga basic na kailangan ng tao, ng isang Kristiyano para lumago. Kaya nga bago dumating yung anniversary doon sa Lemering, na nagkaroon sila ng tema na Bible reading, worship, prayer. Kasi ito yung kailangan para lumago ang isang Kristiyano. Thanksgiving. So yun ang kanilang tema since July, August, September, October, November. So nagkaroon sila ng tema bago dumating ang anniversary. Kaya ang kanilang tema ngayon, back to basic. Kasi pinapabayaan ng maraming Kristiyano yung mga pangunahing kailangan para sa paglago. So mga kapatid, mga minamahal, looking unto Jesus, sapagkat kung hindi tayo titingin kay Kristo, kung tayo nakatingin lamang sa tao, tingnan po natin ang verse 7. Verse 7, matatapos na po tayo. Kapag sa tao ka nakatingin, rooted and built up, hindi ka magiging rooted kapag ikaw ay sa tao nakatingin. Pero kung kay Kristo ka nakatingin, magiging rooted ka, built up in Him, and established in the faith, tatatag ka, titibay ka sa iyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, looking unto Jesus, nandito yung paalala ng salita ng Diyos na dapat ang isang Kristiyano ay tumibay. Kasi sa mundong iti napakaraming false religion. Sa mundong iti napakaraming mga fake news. Di ba? Sa mundong iti napakaraming mga faithless people. Kaya dapat mga kapatid, piliin natin na tayo maging rooted, built up in Him, established in the faith. How many religions in the world? 4,200. Ay kung hindi ka matibay sa pananampalataya kay Kristo, baka pamaya, mapakinggan na lang namin, marinig na lang namin isang araw na sa dating dam ka na. Isang araw, inano ka na sa INC, I need cash.
Diba? Mga kapatid, mga minamahal, rooted and built up in Him, established in the faith. Kaya upang tayo maging rooted, huwag tayong titingin sa ating kapwa mananampalataya. Kung titingnan man natin ang ating kapwa mananampalataya, ay yung talagang mga matitibay na, yun yung ating tingnan. Yung mga talagang pinagpala sa gawain, yung mga talagang tapat kay Kristo. Yun ang ating tingnan. So, ang Lemery, 35 years na. Nagsimula din lamang sa talagang walang-wala. Dati nauupa. Na kanilang inuupahan dati isang bodega lamang. Na doon sa bodegang iyon, isira-sira ang kisame. At sa mga kisame, napakaraming mga kapag, paniki na nagtatago. At habang nagpipreach si pastor, ay nanlalaglag yung mga tao ng kapag. Diba? Sumapanghi yung amoy. Pero ngayon, sila, ang mga member doon, dati laging nasa kasama sa Sunday School, Children's Sunday School, naglangihan ng mga batang ito, at sila na ngayon ang mga nagpipreach doon, at sila na ngayon yung talagang pinagpala, at ang problema ngayon ng Limerick parking area. Amen? So sila'y nagpatuloy. Hindi sila napagod, hindi sila nagsawa. At ang marami doon ay talagang hindi nagreklamo sa gawain. So minahal nila ang gawain ni Kristo. Na kahit talagang mahirap naman po talaga. Pero tuloy lang. No pain, no gain. Tandaan po ninyo. No pain, no gain. Kaya lamang minsan, ang Kristiyano, emotion ang pinapairal. Emotion. Sarili ang iniisip. So, iniisip ang gawain. Pero kapag nakita na si kapatid, ay ayoko na. Diba? Nakita yung kapatid na kinainisan, ay ayoko na. So, ibig sabihin, mas pinili mo yung sarili mo, mas pinakinggan mo yung emotion. Amen? Sa paglilingkod kay Kristo, looking unto Jesus, the author and finishers of our faith. Tingnan po natin, last, tapos na po. Matthew 26, 39, 42. Matthew 26, 39, 42. And then babalik po tayo sa Colossians 3, 8 to 10 at diyan na po tayo matatapos. Matthew 26, 39, 42. Matthew 26, 39, and then 42. Ano sabi dito ng ating Panginoon Jesus? So 39, sabi po dito, and he went a little farther, and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as the will. Verse 42. 42, he went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin dito, yung cup na tinutukoy dito ng ating Panginoon Jesus. Itong saro ito yung saro ng pagtitiis, ito yung saro ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Kaya talagang sinasabi ng Panginoon Jesus dito, let this cup pass from me. Na maaari ba ng huwag ko nang pagdaanan ang kahirapang ito? Maaari ba na huwag ko nang daanin ang sakripisyong ito? Yun yung prayer ng Panginoon Jesus. Pero sabi pa niya dito, sa verse 39, not as I will, but as thou will. So makikita po natin dito mga kapatid, mga minamahal, yung pagsunod ni Kristo sa kalooban ng Ama. Walk ye in Him. Are we submissive to the Lord our God? Tayo ba talagang mapagpasakop? Kasi yung salitang submissive, submission, yung submit, sabi nga sa isang preaching ni Pastor Tan, it is a military term, military word. Submit na talagang whether you like it or not. Diba? Kung ayaw mo man o hindi, susunod ka talaga. Kasi kapag talaga nag-utos ang Commander-in-Chief na kahit nasan ka pa, katulad na lamang ng bayaw ni Brother Edwin, ayaw pang pumunta, ayaw pang bumalik ng Malacanang.
Ang bayaw ni Brother Edwin ay PSG. Di ba? Presidential Security Group. Kabilang doon sa mga security ni Marcos. Ay dahil nga utos ng Commander-in-Chief, bumalik kayo dito. Kailangan ko kayo ay nakain. Whether he like it or not, bumalik sa Malacanang. So yun po yung salitang submission, submit. So si Kristo ay pinakita niya, ayaw niya eh. Maaari ba na itong sarang ito yung huwag na dumaan sa akin? Maaari ba huwag na akong magsakripisyo ng aking buhay? Pero dahil utos ng Ama, siya'y sumunod. Tayo kaya, ganun kaya tayo sa ating pagsunod kay Kristo. Tanungin po natin ang ating po sarili. 42, tinan niyo po. He went again the second time and prayed, saying, "Oh my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done." Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana'y laging kalooban ng Diyos ang nasusunod sa atin. Last, dito na po tayo tapos. Colossians chapter 3, walk ye in Him. Kasi kung talagang napakahaba po nito, kung iisa-isahin natin yung buhay ng ating Panginoon Jesus, kulang ang ating umaga. Kung talagang nais natin pag-aralan, paano mamuhay para kay Kristo sa kalooban ng Diyos. Colossians chapter 3, verse 8 to 10. Verse 8 to 10. Ito po yung mga ilan lamang na talagang paano tayo dapat mamuhay. Verse 8. But now ye also put off all this anger. Tayo po, kung tayo talagang mamumuhay para kay Kristo, nabanggit kanina sa Sunday School, yung galit ni Brother Luis, di ba? So mahirap talaga kapag tayo ay may galit. So katulad na lamang, nagsaling ka ay galit. Sunog. Diba? Namlansya ka ay galit. Ay sunod din. Diba? So mga kapatid, sabi pa dito, tuloy po natin ang kante. But now we also put off all this anger. Alisin po natin yung galit sa ating puso. Wrath, yung puot. Huwag tayong mapuot. Malis, yung mga malisyoso na talagang maduduming mga pananalita, maduduming kaisipan. Huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano. Pero ganyan minsan ang Kristyano. Blasphemy, filthy communication, yung maruming pakikipag-usap out of your mouth. Kaya mga kapatid, ginagamit ang bibig sa pagpupuri, sa pag-awit ng mga awiting makadiyos. Kaya sana, walang anumang masasamang salita ang lalabas sa ating bibig. Verse 9, lie not one another. Huwag magsisinungaling sa isa't isa. Kaya lang, meron pa rin mga Kristyano talaga nagsisinungaling. Put off the old man. Kaya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Diba? So, put off the old man with his deeds, verse 10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. To God be the glory. Walk ye in Him. Tayo po, bilang mga tumanggap kay Kristo, mamuhay na ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung muko, pumigit, tayo po yung nakalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos namin banal at makapangyarihan sa lahat. Dalangin ko po aming Diyos na iyong pong banal na salita ay tunay na mangusap sa puso ng bawat isa. Na ito po, tulungan mo po kami na ito po yung aming pong may-apply sa aming pong buhay. Salamat po sa umagang ito na kami po yung muli nahangon sa iyong pong banal na salita. Tunay na napakasarap pag-aralan at pakinggan ng iyong pong banal na salita. Salamat po sa umagang ito sa buhay ng iyong pong kaloob, kalakasan at kalusugan. Salamat higit sa lahat ay sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan, katiyakan ng langit, katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin ko po aming Diyos. Kung meron po kayong nakikita anumang karumihan
kasalanan sa aming pong puso at isipan, baka alisin mo po ito. Naway patuloy na maghari sa aming pong puso ang iyong pong pag-ibig. Maghari ka sa aming pong buhay. Nawa ay aming pong maunawaan na tunay na tinanggap ka namin sa aming puso bilang Panginoon. Panginoon, na ang ibig sabihin nito, ikaw na masusunod sa buhay namin. Ikaw na yung maghahari sa buhay namin. Hindi na yung aming mga sariling kagustuhan. Salamat po, aming Diyos, sa iyong banal na salita. Salamat sa mga blessings na aming tinanggap. Salamat sa buong taon, sa buong buhay na kami inyo pong sinamahan. At tunay na hindi mo po kami pinabayaan. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo rin po ang anniversary doon po sa Lebanon. Ito po yung aking samang dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.